Yung pinalitan nila yung pagnanambahan sa Panginoon. Instead na ang Panginoon yung sambahin, yung unang halimaw ay sila yung kinikilalang Diyos. Walang iba kundi yung Roma, di ba? Sila na yung pumapalit sa Panginoon. Pangalawa, nilait niya ang Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng naroroon, at pinahintulutan siyang digmain ang talunin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan ng kapamalaan ng bawat lipi, bayan, wika at bansa. So simula nang naghari ang Roma, sila yung naging hari, o sila yung naging namamahala sa lahat ng bansa, wika sa buong mundo. Kaya halos nasakop nilang mundo. Pero siya ay natalo nung panahon ng revolusyon ng Francis sa pamumuno ni Berthier na isang general, at humina ang puwersa. Kaya sa verse 11 dito, sa verse 11 may lumitaw ulit na panibagong halimaw. Sabi dito, at nakita ko ang isang lipi, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumilitaw mula sa lupa. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, sa apat na halimaw na lumitaw dito sa Revelation ay lahat yun ay mula sa dagat, no? Nung naalala nyo yung leon na mayroong pakpak lumitaw mula sa dagat, yung bear lumitaw mula sa dagat, yung leopard at saka yung dragon. Pero ito lang yung kakaiba, kasi itong huling halimaw na pumalit doon sa ikaapat ay lumitaw mula sa lupa, no? So nagsymbolize yun na ang lupa sa Biblia, sa propesya ay nagsisimbolo, hindi sa, ang dagat nagsimbolo sa tao or yung karamihan ng mga tao. So ang lupa ay nagsimbolo siya sa ayon dito, ito ay earth. Now if it's the same means where there are lots of people. Earth would not means that there was no many people. Konti lang yung mga tao, and did not new power arise near the close of 1,260 years. So alam natin na pagbagsak ng Roman Empire or yung mga kalyado ng Roma, yung mga Espanya, yung mga Italy noong 1798, umusbong nagsimula yung pamamahala ng Amerika. Siya ay kilala dahil sa kanyang ang tawag niyan demokrasya, yung hiwalay yung kanyang pamamahala ng reliyon at saka estado. Kaya ang sabi diyan, mayroon siyang dalawang sungay tulad ng tupa. Ang sabi dito sa Revelation chapter 12 ay 13 verse 12, at naglingkod siya sa unang halimaw na ginamit niya lahat ng kapangyarihan nito, at ang lahat ng tao ay sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw. Verse 11, at nakita ko ang isang halimaw na lumitaw mula sa lupa na may dalawang sungay. Ito na tulad ng unang sungay ng kordero. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon, no? So dito, sa verse 11, dito natin makikita na ang Amerika ay lamp like a ship, lamp like a beast, no? Yung kanyang anyo ay parang tupa, pero para siyang halimaw kung magsalita, no? Kasi siya ay, nung simula ng Amerika ay umusbong, no? Simula na ng Amerika ay tumatag, siya nagiging tanyag, no? Ang sabi dito, mayroong dalawa siyang principles
Protestantism at saka Republicans. So alam natin na si Trump ay mula sa Republicans na grupo sa Amerika. So grabe siya ka aggressive, no, sa pananakop, no. Ang sabi niya, siya strategy enough is that the very the same the two horn civil and religious freedom are keep the wounded head of leopard like a beast from the healing. Tingnan mo, si Trump, kanyang pananakop sa sa Iran, ang kanyang sinasabi ay gusto niyang karoon ng freedom of religious. Kasi bakit? Ang Islamic country ay ang kanilang pamamahala ay isa lang. Kung ano yung namahala sa estado, siya din yung namahala sa reliyon. Diba? Walang iba silang tinatanggap na reliyon. Tapos ngayon, yung ginira ni Trump, gusto niya magkaroon ng freedom of religion, no? Kaya determinado siya na gano'n na lang yung kanyang ang tawag niyan, pagpuksa sa mga hindi sang-ayon sa kanyang prinsipyo. At yan ay nasusulat dito sa propesya, ayon dito sa Revelation 13. At siya pa dito ay kanyang pipilitin ang lahat ng mga tao. Kung mapapansin niyo mga kapatid, sa buong mundo, ang Amerika ang nangunguna, no? Kung naalala nyo, kung sa lahat ng mga digmaan simula nung bumagsak ang Roman Empire, nandun yung Amerika na natalo nila ang Espanya, sa Mexico, natalo nila ang Japan, natalo nila yung Vietnam War, natalo din nila yung sa Korean War, sila din yung nagiging tulay para matagumpay ang South Korea. At kahit nga yung Ukraine nung huli, no? Hindi rin nasakop dahil sa tulong ng Amerika. At ngayon naman, yung Israel, kahit anong daming bansa na nagiging kaaway ng Israel dahil sa Amerika ay hindi natatalo ang Israel. At ngayon naman ang Iran. So makikita natin mga kapatid kung gaano ka-powerful ang Amerika. Minsan, nasabi ng aking kasama, siguro kasi hindi pa galit yung China kaya gano'n naghari-harian ang Amerika. Pero kung basahin mo natin yung propesya mga kapatid, wala sa propesya ang China. Kaya tayo na nakaalam sa propesya, alam natin na ito ay mangyayari bago. Kasi ang pagkatapos nito, no? Ang pagkatapos nito, ito na yung simula ng magkaroon na yung Amerika ng kapangyarihan na pwersahin ang lahat ng mga tao. Bakit? Lahat ng tao ay lahat ng ekonomiya sa buong mundo ay nakokontrol na nila. So lahat ng tao ay makipagkalakalan sa kanila at bibigyan ang pinaka dito karakter ng huling halimaw ay bibigyan niya ng kapangyarihan. Ang unang halimaw na namatay, walang iba kundi ito yung Roma na namatay, na mayroong sugat na kamatay. Bakit namatay? Kasi nawala na sila, di ba? Nawala na sa kapangyarihan ng Vatican, wala na sa kapangyarihan ng Roma para pwersahin ang mga tao na, di ba, kung malala niyo mga kapatid nung panahon ng mga Kastila, walang ibang relihiyon kundi Romano Katoliko lang. So ang lahat ng mga tao ay nakokontrol nila sa kanilang binibigay na reliyon. Pero darating ang panahon na ang ang Amerika ay magbigay ng kapamaraan sa Roma para mag-force ng sandilo. So, alam natin na pag mangyayari ng mga bagay na yon, ayon sa ating doktrina, pag magbigay na ng sandilo, yun na yung clause of provision. So ngayon, mayroon pa tayong freedom of provision. Mayroon pa tayong kalayaan na mahingi ng tawad, pero pagdating sa panahon na pupwersahin na ang tao para magsamba sa linggo, yun na yung clause of provision sa atin
bilang mga mananampalataya ng Panginoon, at doon sa mga hindi mananampalataya ng Panginoon, sila'y mayroon silang provision para kumilala sa Panginoon. Kasi kung babasahin mo yung dito, sa 14, at nilinglang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamagitan ng mga himalang kanyang ginawa, at sa harapan ng unang halimaw. Nakita niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng unang tatak, ngunit gumaling. So, yung larawan na emphasize dito, mga kapatid, walang iba kundi yung Sunday. Kasi ang Amerika ay Protestant country, pero yung pangingilin nila the same pa rin doon sa Roman Catholic, walang iba kundi yung araw ng linggo, no? So the same yung kanilang pangingilin, at pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyang hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakapagsalita ang larawan at pinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa verse 15. Sa 16, sa pilitang pinatakan ng halimaw sa kanang kamay. So, alam natin na ang tatak, dito yung nangulugan na tatato or nagka-print. Kundi, lahat ay persahan ng magtrabaho. No? Ibig sabihin, pagkamay ay simbolo sa pagtatrabaho. Sa kanang kamay, ibig sabihin magkaroon ng sapilitan sa pagtatrabaho sa araw. at sa palito. At sa noo, ibig sabihin yung noo, mga kapatid, yung hulugan na itatak sa noo yung pangalan ng kundi nag-symbolize yun na pagpili. Ibig sabihin, wala ka ng choice, kundi yung binigay na ng pamahalaan yun yung masunod. At ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya, at walang maaring magbili o bumili maliban sa may tatak sa pamagitan ng halimaw o bilang katumbas nito. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng persahan. Bakit? Yung pamimili kasi, ibig sabihin kasi pag economics term, yung pamimili or pagbibinta, ibig sabihin, magkaroon na ng sapilitan sa ekonomiya. Bakit? Ngayon pa lang, mga kapatid, ramdam na natin yung taas ng bilihin. Sa panahon ng mangyayari ito, na ang Amerika ay kontrolado na nila ang ekonomiya sa buong mundo, wala nang ibang magpasya kundi sila. Kung tayo, no? Kung tayo, kaya nga sa panahon ngayon, mayroon pa tayong kalayaan sa pagpili. Pero minsan, pag pinapasok tayo sa trabaho, minsan pumapasok na tayo, mga kapatid. Mas lalo na siguro dito kasi hindi na tayo makabili. Hindi na tayo hindi ka na trabaho. Kung hindi ka susunod sa kanila, ay mas lalo baka hindi na tayo tatanggi pagdating sa panahon na nito. So, ang sabi dito sa verse 18, sa huling verse, kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng katumbas sa pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki, ang bilang ay 666. So, sabi dito. So, ang alam natin na ang 666 ay sabi dito, Vicarious Filide. Kasi yung hahulugan doon na yung simbahan na nag-aangkin na siya ang Panginoon dito sa lupa. Ibig sabihin, sa pagsunod doon sa kanilang aral. So tayo, ngayon pa lang ay minsan ay iba-iba ang ating mayroong nagagalit sa Amerika kasi bakit ginawa yung ganyan. Kaya ngayon, tataas na naman ngayon yung crudo, tataas na naman ngayon yung bilihin. Ang iba naman, parang neutral kasi iniisip nila na dahil ang mga Iranians ay mga terrorist, kaya nararapat din na ganyan mangyari sila. Pero sana tayo, mga kapatid,
ay doon tayo sa salita ng Panginoon na hawak. Mangyayari talaga ang bagay na ito. At dahil mangyayari ang bagay ito, ito'y palatandaan doon sa Mateo 24 verse. Kung basahin mo yung Mateo 24, palatandaan ng pagbalik ng Panginoon. Di ba? Ngayon nga, yung pag nakaraan doon, yung mga buwan ay magiging dugo. Di ba nung full moon nakaraan? 3 yata yun, yung nagkaroon ng blood moon. 3. Nung nagkaroon ng blood moon, yun palatandaan na yung mga kapatid na malapit nang darating ang Panginoon. At yung gira, bansa sa mga bansa ay palatandaan. Ang sabi pa nga ng Panginoon, mag-alala kayo pag mangyari ng mga bagay na ito kasi malapit na ang wakas. Kaya nung sinabi ko doon sa kasama ko, nasabi ko, yan din yung palatandaan na malapit na babalik ang Panginoon. Parang hindi siya excited, parang hindi siya na impressed na sinabi kong malapit na babalik ang Panginoon. Pero tayo, dapat hindi tayo tawag yun, negatibo or malungkot. Kasi yung mga bagay natin yan ay mangyayari talaga bago darating ang Panginoon. At sa mga naghihintay ng Panginoon, yun ay parang ibig sabihin, yung awareness, ay, maghanda pa ako, mas lalo pa ako maghanda kasi malapit na darating ang Panginoon. Kaya yung bang, di ba, pag mayroon kang ini-expect na bisita, parang excited ka na darating yung oras na yon. So, hindi mo alam kung ano yung preparation na gagawin mo kasi mayroon kang in-expect na bisita. Ganon pa tayo na in-expect natin na darating na ang Panginoon at tayo ay dadalhin doon sa langit. Gaano pa tayo dapat parang siya dapat pagigihan ko yung aking paghahanda. Sana tayo mga kapatid, hindi tayo malungkot na bilang parang negatibo sa mga kahirapan, sa mga nangyari, sa kaguluhan sa libutan. Pero gawin natin tong parang inspirasyon na mas lalong pagibayuhin natin ang ating paghahanda. Bakit? Kasi ang Panginoon ay malapit nang darating. At yung mga nangyayari sa ating paligid, nangyayari sa buong bansa, ano man ang kulay ng yung ng partido, ano man yung kulay ng partido, tandaan natin, ang lahat ng mga yan ay mangyayari talaga ang kaguluhan, gutom, at paglaban-laban ng mga namuno dyan. Bakit? Kasi malapit nang darating ang Panginoon. Kung kapayapaan ang mangyari sa sanlibutan, walang gulo, di ko nababalik ang Panginoon kasi komportable na yung kanyang bayan. Pero dahil hindi na komportable ang bayan ng Panginoon, bakit? Kasi magkaroon ng sapalitan na pagpatrabaho, papasukin ka na kahit araw ng Sabado, may karoon ng sapilitan na ekonomiya, hindi ka na makapagbili, hindi ka na makapagbenta pag hindi ka susamba sa araw ng linggo, di ka na komportable ang bayan ng Diyos, kaya kukunin na ng Panginoon, no? So sana ngayon pa lang ay pagibayuhin na natin ang ating paghahanda kasi malapit nang darating yung ating Panginoon. Yan ang aking message sa gabi. Salamat mga kapatid.